Totoo po ba na tinatrato niyo ng suspects itong si Atong Ang at saka si Gretchen Barreto dito po sa investigation? Well, yung testigo na nagsasalita sa atin, yan ang sinasabi. Kaya, I think we just follow the lead. We just follow the facts, the statements being issued, and see from there how we can validate each and every bit of information. And so far, ano po dun sa mga impormasyon galing dito sa witness na si alias Totoy na na-validate na po? Marami kaming na-validate kasi he didn't come in empty-handed eh. Meron siyang mga dokumentong binigay sa amin at may mga video at meron ding mga litrato na nagpapatunay talaga ng mga sinasabi niya. Kaya mahirap din magduda, may mga video pa nga eh na pinapatunayan niya talaga yung kanyang sinasabi. At meron siya mga recordings na pinarinig sa amin na maaaring magsabi talaga na alam niya yung nangyari. Alam talaga niya nangyari. Okay, balikan lang po natin ng konti, no? Kailan po ba lumapit o kailan niyo natuntong itong si alias Totoy? Paano po siya bago mag-elections? Siguro mga towards late April na yan. Mid or late April ko na nakausap yan. Nung nilapit sa akin at pinag-usapan namin ni General Torre itong bagay na to. Kasi nga, basta sabi sa akin ni General Torre, ni PNP Chief Torre, noon araw noon hindi pa siya PNP Chief, siya is CIDG, na may hawak na siyang testigo at sabi ko, gusto ko makilala. At nagkataon nga, na itong testigong hawak niya, ito yung dinimanda namin dati. Dahil positive yung kanyang identification sa Manila Arena nung aming iniimbestigahan to. Kaya doon pa lang alam ko na may laman itong mga sasabihin itong tao to. Okay. Ano po yung reason niya? Ano yung dahilan niya kung bakit daw siya nag-come forward para mag-testify? Alam mo, ang problema kasi ng mga katulad na ni alias Totoy, alam nila na ang life of crime, dyan din ang uuwi. At malakas na kanyang pakiramdam na gusto siya ipapatay. Kaya sabi niya, mabuti na sabihin ko na lahat ng alam ko. So, nagpresenta po siya sa inyo ng mga ebidensya, no? Na nagpapalakas dun sa kanyang claim. Can you cite certain examples po, no? Kasi ang tinuturo niyang mastermind si Atong Ang. So, what actually supports that claim from his end? Marami talagang narration of facts na talagang hindi pwede manggaling kundi sa kanya eh. Tsaka, like what po? Mahirap mag-particularize, Christian. Kasi to eh, it's a whole folder of statements that's in here, a folder of statements made by alias Totoy, pointing out his participation and the way things unraveled during that time. Kung sino yung mga police officers na involved, kung sino anong grupo to lang galing, kung paano meron lang mga puwang sa pagitan niya na binavalidate namin some of the blanks that we think are legitimate questions that we still want to ask. Opo. Dun sa kanyang mga ikinuwento po sa inyo, no, tsaka sa kapulisan, can you give us a picture of how wide or how deep itong involvement ng mga personalidad na binanggit niya? Sa police, meron kasing grupo sa Laguna na mukhang ito ang trabaho talaga. At yun, actually restricted to quarters na itong mga police na to. General Torre has already made sure they're restricted already yung movement nila. Pero mabigat talaga to. The way that it was made, kung paano pinapasa-pasa, alam niya talaga kung paano ginagawa eh. At yun nga, ang malagim dito, yung sinasabi niya nga, sa Taal, nag-ending ang mga taong to. Doon lahat natapos ang buhay nila. Okay. Bakit daw po, ano daw po yung dahilan kung bakit pinatay ito mga sabongero? Yun nga yan, alam mo, Christian, kung marunong ka magsabong, kung alam mo ang tradisyon ng sabong sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na sabong justice. Ang sabong justice, pag nandaya ka sa sabong, nanyope ka, chope, no? Ginugulpi yan.
Yun talaga ang naging, yan ang patakaran sa gentleman's game na sabong. Tanda mo, sabong, tradition to through more than 100 years. May mga Kristo dyan, alam ko sino pumupusta, ano ang pusta nito, ano ang ads na pinusta nito. Malaki ang tradition ng sabong sa ating bansa. Ngayon, ang nangyari lang dito, nung araw kasi, pag may tsope, ginugulpi nga yan, tapos binaban sa sabungan. Kinukuha ng litrato, nilalagay yung pinapaskil ng litrato sa mga sabungan. Pero dito, nagbago eh. Ang naging template dito, pinapatay talaga. Kaya mabigat. At parang very, very corporate ang setup dito, Christian. Very corporate. Parang negosyo lang talaga na ang buhay ng tao ay parang kasi ang katumbas lang ay ilang salapi. Yun ang lumalabas dito. Opo. The arrogance of money and power. Okay. Ano pong klaseng pandaraya yung pinag-uusapan dito? Kaya daw sila pinatay? Maraming pandaraya dyan, Christian. Minsan dyan, nililihis nila yung tare para hindi maging accurate ang palo ng manok. Minsan dyan, pinipilayan nila yung manok mismo. Marami talagang paraan yan para makatsope, para makita talaga hindi mananalo yung manok. Usually yan, halos hindi na makapalo o hindi na makapasok ang palo ng manok. Kaya alam mo na tsope ang nangyayari. So as far as you know, gaano katagal na po yung ganitong kalakaran na kung dati ginugulpi lang o hinihiya, ngayon pinapatay na? Gaano katagal na po itong kalakaran na ito? Ito sa isabong na lang to eh. Ang alam ko sa isabong na lang to na uso. Kasi nga, naging malaki na stakes masyado. Ang laki na ng perang involved. At talagang sang damukal na kwarta lumilipad talaga dito sa isabong. And siguro, arrogance of power and money nga ito, sabi ko eh. Sa dami ng pera nila, akala nila lahat katumbas pera na lang. Opo. Yung binabanggit nyo na yung mga polis sa Taga Laguna na restricted to quarters na parang ito yung gawain nila. Ano po exactly yung sinasabi ninyo? Ano sila, hit group sila. Talagang, ang trabaho talaga nila is to kill people. They take on jobs to kill people. Kasi hindi lang naman nila pinatay nila. Nagsimula sila, iba pinatay nila. Iba pa pinapatay nila na wala pang isabong. Pero kumukuha na ng trabaho itong mga to. Kaya, may mga pangalan kami, may mga pangalan, alam namin ang designations. Kaya nga, sabi ko nga 15 na yung identified namin na police so far, na kasama sa web na to, sa isang grupo na pumapatay, nandudukot at pumapatay sa mga, dito sa mga missing sabongeros. At ang mabigat, Go ahead po, sige. Ang mabigat kasi dito, may videotape pa yan eh. Yung huling kinausap yung isang sabongero, pinaamin siya. Pinakita pa yun. Talagang meron pa siyang videotape. Na lumabas din tayo sa revelations niya. Makikita mo talaga na iba ang kanilang sistema. At talagang with impunity. Wala silang pakialam. Basta nirecord nila na pinagkumpisan nila yung tao bago nila pinatay. So ito yung hawak ninyo ngayon ng mga otoridad, yung ilan sa mga videos na ito? Hawak namin yan. Marami pa yung kaming hawak na dokumento na nagpapatunay sa mga pangyayari. Bukod po dito kay alias Totoy, ilan pa po yung mga witnesses ninyo na nagko-corroborate ng kanyang mga binanggit? Iba-iba kasi yan eh. Meron kasi mga law enforcement angles yan nung araw pa. So marami talaga kami nakakausap po na galing sa NBI, galing sa iba't ibang division sa iba-ibang law enforcement units na alam nila yung nangyari. Kaya itong kay alias Totoy, ang corroborative dito is mostly real evidence, CCTVs, mga videotapes, iba-iba mga real evidence na sinasabi natin na pwedeng tanggapin ng korte. Kumbaga hindi siya dependent sa corroborating witness ng isa pang testigo dahil nandun yung facts. Oo, hindi kailangan mag-rely doon kasi ang ano talaga rito, malinaw eh. Malinaw talaga yung pagkaka-layout. Alam mo naman, Christian, lahat ng organized crime, ganyan. Mahirap patunayan na hanggang itaas lahat. Pero dito, parang malinaw na malinaw. Okay. Gaano kalinaw po yung sinasabi niya na ang mastermind nitong pagkawala at pagpatay dito sa mga sabongero ay si Atong Ang? Hindi ko naman pwedeng, I don't think I should be judging that now, Christian. Let the panel of prosecutors decide kung ano ang probative value
ng evidence na nakalap namin so far. Kasi yan talagang papaano natin yan, talagang case build-up is ongoing at talagang dapat dyan, yung panel prosecutors will be ready to come up with the real findings and what cases should be filed against these people. Pero yun nga, as far as you know, how would you assess the accusation itself? How much credence are you putting in it? Very credible. I think that it's very credible. Nanggaling nga sa isang tao na insider. How about yung nababanggit na pangalan, diba yung Gretchen Barreto? How credible naman yung accusation against her? Well, ano yan, mabigat talaga kasi Christian, if you parang libro parang isang elaborate plot na merong mga tinatawag na alpha group. May group of 20 sila na nagde-decide sa direksyon ng isabong nila at sila mismo alam nila na nagkakaroon ng patayan. Alam na nila. Kasi yung expenses na nililiquidate, ginagamit pang liquidate ng tao. Yun ang lumalabas talaga. Okay, yung Alpha Group, group of 20, ano yung, sino yung, you don't have to name names, no? Pero ano po yung composition? People associated with illegal gambling, mayroong mga politiko, mayroong mga, iba-iba to, mga taong to. Binabanggit yata kayo, no? Based on news report, yung dating local official po ba? Meron din, may kasama din. Ano yung kasama sa Alpha Group? Sa Alpha Group. How about yung, may binanggit kayo na hanggang sa husgado, may possible connection po, ano? Ayun, meron kaming videotape, meron kaming tape na sinasabi na may connection sila hanggang Court of Appeals at parang nag-hint na pati Supreme Court may connection sila. Ibig sabihin, justice ng Court of Appeals at ng Supreme Court? Yes. Yun, sinasabi nila may connection sila. Yun sinasabi do sa conversation na narinig namin, na pinarinig sa amin. Etong binabanggit na lang mga justices, ano po ba ito, incumbent or tapos na yung termino? Incumbent. And nakipag-coordinate po ba kayo sa CA at saka sa SC about this? Hindi pa. I-evaluate pa rin namin ang maraming bagay dyan. Pero ganun kabigat ang kalaban dito na talagang well-connected, marami talagang pera, marami talagang resources, the best lawyers, money can buy. At makikita mo naman, kahit sa PR stunts nila today, yung parang ba nag-roll out ang PR, talagang kargado na kagad lahat ng media. Kinakargahan talaga nila. Di ba? Kita mo yung trappings of power na involved sa PR job na ginagawa nila. I suppose super big money ang pinag-uusapan dito and the impression I'm getting is ang binabangga nyo rito sobrang laking sindikato, hindi po ba? Sobrang laki. Oo. Magkano bang pera? Ito lang, sa mga taong katulad ko na hindi familiar dun sa inner workings ng isabong, ng sugal na yan, although nakakagigil po yan, no? Gaano po ba kalaki yung salapi na pinag-uusapan dito? For example, yung dinenggoy ng mga sabongero di umano. Itong grupong ito lang, itself, 1 billion a day. A day? A day. For a time, 1 billion a day ang kita nila. Ganun nakalaki. Kaya ang dami nasirang buhay nito eh. Kasi ang dali-daling pumusta. At ang dali-daling tumaya. Pero, yun nga, talagang mabigat talaga nag-e-epekto sa ating lipunan. Marami nasirang buhay dito. Opo. Ilang grupo yung pinag-uusapan natin dito? Sabi niyo isang grupo lang, 1 billion a day ang kita. Ilang grupo po kasi meron pang ibang grupo yan. May Visayas group yan na nag-outcropping. At meron ding, basta meron pa ibang grupo na sumali. Kaya lang ito ang pinakamalaki, itong grupong ito. Pero yung average, ano ba yan? Nasa 1 billion ba ang kita ng mga grupo na yan? Or pwedeng mas mataas, pwedeng mas baba? All in all, lahat ng grupo involved, I would say that at least 2 billion a day. Grabe, a day? A day. So, Christian, you're talking about 1,000 people betting 1,000 pesos is 1 million. Diba? So, gawin mo lang, you just multiply the zeros. Hindi mahirap umabot sa 1 billion. Hindi mahirap umabot sa 1 billion. Okay. Isa ko po tanong. Tuloy-tuloy ang sabon niya, Christian. Walang katapusan niyan, umaga hanggang gabi. Hanggang madaling araw. Kaya ang dami na addict dito sa walang hiyang sugal na ito. No? Napakadaling pumusta. Ang tanong ko, sir, Ang that time, nagkakaproblema pa kami noon sa BSP.
at sa ibang monetary authorities, kasi parang hindi nila matanggap na dapat hawakan natin ng mahigpit ito pang mga payment systems. Parang sabi nila, basta it's business. Mali eh. Kasi dapat dyan, responsible tayo. Kagaya niyan, pag ang payment system ginamit sa child exploitation, ginamit sa child sex offense, ginamit sa exploitation of children in pornography, di ba dapat tinitigil yan? Eh, ito pang isabok talaga, wasak-wasak ang buhay. Kaya nagka-problema rin tayo dyan sa mga payment systems, payment schemes. GCash has a lot to do with what happened in Isabok. Masyadong dumali kasi yung pagsusugal. Exactly. Ang daling magbayad, ang daling pumusta, pero makikita mo talaga, ang dali rin maghirap at madaling masira ang buhay.